sa aton pamilya. We promise to make you proud. Today is not just about medals or certificates of completion. It is about you. This is your triumph too. Thank you for being our foundation, our inspiration, and our strength. So to my fellow completers, please stand with me as we do the magalang bow and proudly say, thank you for everything. Mama, Papa, Tatay, Nanay, Ama, Ina, Mommy, and Daddy. Thank you for everything. Please be seated. To our classmates and friends, thank you for the laughter, the tears, and the memories that made this journey unforgettable. We've shared failures and victories, heartaches and joys, and through it all, we became a family. Even if we part ways, the bonds we've formed and the memories we've made will always stay forever in our hearts. You've made this ride fun, meaningful, and yes, IG Reels and TikTok worthy. To our dearest teammates in robotics and research, you were not just our partners in projects, you were our partners in growth. Our success, especially to Erich and Hart, to my friends who have been with me throughout my junior high school journey, no words can express how grateful I am to have the both of you beside me. Every sleepless night, every challenge we faced together helped us build not just robots, but character. What I'll treasure most isn't the awards or accomplishments, but the friendship, teamwork, and unspoken support we gave each other. Though this chapter is closing, I will carry you and our memories with pride and gratitude forever. To everyone who was part of our journey, even if I didn't mention you by name, thank you. Every kind word, every little help, every moment of encouragement made a difference. We see you, we appreciate you, and we will never forget you. As we look to the future, may we remember that the best way to predict the future is to create it. We may not know what lies ahead, but with the love, lessons, and values we've received, we are ready. We've stumbled, yes, but we always rose stronger. This chapter may end, but a new one begins. With courage, with hope, and with gratitude. Thank you. Madamo gid nga salamat. Cheers to our parents, and congratulations to us, great and completers of Batch 2025. Thank you, Sophia. As we close to this remarkable chapter, let us carry with us the lessons, the friendships, and the memories that we have shaped in this journey. And to formally close the program, let us all lend our ears to the closing message from our very own secondary school principal, Sir Martin I. Diaz, Principal 2. Let's give him a big round of applause. Maraming salamat, Sir Ray and Alisa, ang ating MC sa program na ito. It is not a message siguro. Ang mangyayari sa closing ko is some announcement. No? Some announcement. Pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang ating CID Chief, Ma'am Arlene Rosa Arquisa, ang aking mga kasamahang principal, Sir Danny, Ma'am Esther, Sir Ronald, ang ating dalawang academic coordinator sa senior at junior, Ma'am Pirmin at Ma'am Marisa, ang mga curriculum head, ang mga department head. Kasama rin natin dito ang ating mga kinatawan sa ating SPTA at SGC, Engineer Romeo
Pebero at si Sir La Pastora. Andyan ata kanina. Andyan sila. Nabanggit ko ito sila. At lalong-lalo na sa ating curriculum head ng grade 10, Sir Roderick Palmares. Nasaan na si Roderick? Pagod na yan. No? Kasama ang kanyang mga kaguruan sa grade 10 at iba-ibang committee na para sa paghahanda ng completion program na ito. So, nais ko munang banggitin, magpasalamat sa mga tao at mga entities na tumutulong sa Tacorong National High School. Of course, unang-una po ang ating City Government of Tacorong. No? Palagi sila yung sumusuporta sa atin, sa ating mga pangangailangan. Andyan din ang ating SPTA, ang ating mga SGC, ang mga alumni, at gusto ko rin banggitin, napakalaking tulong din sa atin ang Supreme Student Leaders Government. Nandito yung presidente kanina. Nasaan na si Prince Lictawa? Nandito pala siya. Malaki ang magiging role ng Tacorong, nabanggit ko siya dahil ng Tacorong National High School dahil si Prince ngayon ay siyang presidente ng federasyon ng SSLG sa buong Tacorong, sa division ng Tacorong, at siya ang vice president sa regional association ng SSLG. So nasa Tacorong National po ang mga pamunuan ngayon. Ang barangay niyo Isabela, palagi rin pong tumutulong sa atin. No? Of course, kayong mga magulang, malaki po ang pasasalamat namin. Unang-una, ang pagtitiwala ninyo ng kinabukasan ng inyong mga anak sa institusyon ng Tacorong National High School. Sa kabila ng kakaibang, palagi kong binabanggit ito, kakaibang schedule ng Tacorong National High School, patuloy kayong sumusuporta. Kitang-kita kada umaga, alas 5 pa lang, 5 o'clock in the morning, hinahatid nyo na inyong mga anak, nahatid nyo na. No? Ang laki po ng pasasalamat namin despite, sabihin natin, inaamin natin na may kakulangan kami sa pasilidad, may kakaiba kami schedule ng mga klase, pero kayo ay sumusuporta pa rin at hindi nagsasawa sa pagtulong sa ating paaralan. So, sa mga estudyante, kitang-kita ko rin at lubos kong ipinagmamalaki sa mga magulang na ngayon ay binabalik namin sila sa inyo. Ewan ko kung papag-aralin niyo ulit sa Tacorong National para sa senior high school nila or yung iba aalis na. Pero ang kaguruan ng Tacorong National High School ay tiwalang-tiwala na nagawa namin ang aming responsibilidad na ihanda sila sa edukasyon para sa senior high school hanggang pagdating sa kolehiyo. Yung mga natanggap nilang diploma, yung mga natanggap nilang mga medalya, hindi po yan palamuti, kundi yan po ay totoo. Pinagtalunan ng mga teachers, talagang nagkaroon ng mga committees para pag-aralan kung talagang nararapat ang inyong mga anak at sila naman ay nararapat na magtapos sa grade 10. Lubos po namin yan, pinapagmamalaki. Kung hindi sila mag-i-excel sa kanilang senior high school at college, ibalik nyo yung medalya sa amin. Tekalo ng mga taga-Tacorong National High School. So, kinakitaan din namin, mga magulang, suportahan po talaga natin ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral, sa senior high school hanggang makatapos sila sa kolehiyo. Bakit ko nabanggit yan? Kinakitaan ko din na nabanggit ko kanina yung kakaibang schedule ng aming paaralan, maagang-maaga. Nabanggit ko kanina yung kakulangan ng pasilidad ng Tacorong National High School, pero ang mga anak ninyo ay walang pakialam. Ang sa kanila ay mag-aral. Kinakitaan ko yan ang ganitong ugali ang mga kabataan ito. Hindi nila alintana yung maagang paggising, hindi nila alintana yung maraming masisikip na classroom. Ang sa kanila ay mag-aral at bagkus karamihan pa sa kanila ay nananatili sa ating paaralan beyond 12 o'clock hanggang alas 4 para gumawa ng assignment, gumawa ng mga activities, kung ano pang ipinapagawa sa kanila. Kaya naman, ito yung
hamon ko sa mga parents na ito. Ito mga ugali ng mga kabataan ito ay nararapat lamang na ating suportahan hanggang makapagtapos sila ng kolehiyo at makamit nila ang kanilang mga pangarap. Of course, yung mga pangarap na yan ay pangarap din ninyo. Suportahan po natin sila, huwag natin silang bitawan. Sa kabila, kung mahirap kayo, marami pong paraan, marami po tayo malalapitan ng mga institusyon, mga individual na makakatulong para sa pag-aaral. Tulad sa senior high school, libre naman po ang mga pampublikong paaralan. Bakit hindi muna natin tangkilikin ang mga pampublikong paaralan? Para naman makatipid-tipid muna tayo at mas magkaroon tayo ng savings para sa kolehiyo ng mga bata. Yun ang tunay na paghandaan natin. So, suportahan po natin ang ating mga anak. Gusto ko ring i-announce ang mga activities na mangyayari sa Tacurong National High School pagkatapos ng mga programang ito. Pero bago ang lahat, may patalastas muna ako. Nabanggit ko kanina ang local government of City of Tacurong na nagpapasalamat tayo. Nakikisuyo po ang LGU Tacurong, lalong-lalo na po ang Bureau of Internal Revenue natin. Lahat po tayo ay taxpayer. Lahat po tayo taxpayer na magbayad po tayo ng ating mga annual income tax return. April 15, magsisimula na po yan next week. Bakit po napaka-importante na magbayad tayo? Kasi po, unang-una, hindi sa dito sa mga paaralan, sa edukasyon, meron pong special education fund na tinatawag. At ay nanggagaling sa mga taxes natin. At ito yung naitutulong ng mga local government sa atin. Pagpapatayo ng building, pagdadagdag ng mga equipment para sa paaralan, yan po ang naitutulong ng ating local government. Ngunit ito ay sa pamamagitan ng pagbabayad natin ng ating mga taxes. Kung mahina ang kanilang paniningil, kung mahina ang inyong pagbabayad, hindi rin, mahina rin ang maitutulong nila sa ating mga paaralan. Nakalimutan ko lang po kung kay anong araw, pero meron din po silang amnesty para sa mga nakamiss, nakalimot, or hindi pa nababayaran ang inyong mga realty taxes, mga lupa, mga building. May amnesty po sila. Parang next week ata yan, na pagpaumanhin po ninyo, hindi ko na nakalimutan ko yung PETSA, parang 1 week na amnesty. Ibig sabihin, kung amnesty, pag may discount, kasi yung iba takot na magbayad, baka laki na ng penalty. Kaya lang, may amnesty period po sila. Kaya samantalahin po natin ito para mabayaran natin. Nabanggit ko po yun, tulad ng sinabi ko, dito po sa mga taxes natin ang gagaling lahat na maitutulong ng ating gobyerno, ng ating munisipyo, ng mga barangay para sa ating mga paaralan. So, ito na nga po, nandito na tayo. From April 14 to 15, graduation period po, end of the school year 2024-2025. Sa April 16, sa Merkules 2025, start of teachers and student break. So magsisimula na kami sa 16, bakasyon na kami. Sa April 15 po, pabalikin ang inyong mga anak, kunin ang kanilang mga card, kung available na yung kanilang mga iba pang mga kailangan nila para sa pagpapa-enroll sa senior high school, o lalong-lalo na yung mga lilipat o aalis ng Tacurong at mag-aaral sa ibang lugar, sa April 15 po, ibibigay mga card nila kasaka mga good moral, no? Good moral, ibibigay po sa kanila. And then, April 19 hanggang May 18, ito po yung tinatawag namin sa DepEd na 30-day mandatory break for teachers. Wala po mag-istorbo sa mga teachers, ha? Pero may opisina po ang aming paaralan. Ang maiiwan lamang, ito mga non-teaching personnel. From principal hanggang yung mga empleyado namin sa mga opisina. Kasama ko yung mga assistant principal. Okay, magbakasyon.
May maiwan po para makuha ninyo yung mga hindi makapunta sa April 15, para makuha ninyo yung mga card, kung ano pa yung kailangan ng inyong mga anak pag nagpa-enroll sila sa senior high school. So 30 days po ba yan? Then, May 19 to June 16, magkakaroon po tayo ng National Learning Camp at saka Summer Reading Program. Baka may mga anak kayo dito na pinatawag ni Ma'am Annie Rose Sakatani. Mangyari lamang po na samahan ninyo pagpatawag ulit sa kanila sa pagbubukas ng NLC natin. Ito ay pagpapalakas po. Ang NLC at Summer Reading Program ay pagpapalakas po sa ating mga mag-aaral. Yung grade 7, grade 8, and grade 9 na pupunta na sila ngayon ng grade 8, 9, and 10. So paghahanda po sa kanila para lalong lalakas o maayos ang kanilang pag-aaral sa susunod na taon. So ang tawag po natin doon ay National Learning Camp. Although may ipatawag na ang ating coordinator dito, pwede pa naman magdagdag, baka walang gagawin ang inyong mga anak during this summer time. So pwede po siyang doon sa paralan, mag-aral, mag-advance. No? Yung iba naman is, kung may kakulangan sa pag-aaral, ihahabol po natin sila para maging dapat sila na maging grade 8, 9, and 10. So ito po yung purpose ng National Learning Camp natin at ang ating summer program. Kasabay po nitong mga petsang nito, baka may mga anak kayo o mga kamag-anak kayo, ang Science, Technology, and Engineering Program, ang STE, ay magkakaroon po ng admission test from May 19 to 23. Hanggang doon lang po tayo, ha? May 19 hanggang 23. Yung mga kamag-anak o may mga anak pa kayo na mag-graduate sa grade 6, baka mataas ang grade sa Science, Math, and English, no? Ma-qualify sila, mag-take na examination, or hindi lang may pangarap mag-doktor, pangarap mag-engineer, mga ganon. No? Mga sciences ang pangarap ng mga anak nyo, pwede po sila dito sa STE program namin, pero meron pong admission test kasi limitado lang po ang pwede mag-enroll dyan. No, limitado lamang po, isang section lang. Ganon din po sa ating special program in arts, SPA. No, meron din pong admission test from May 19 to 23. Ito po yung incoming grade 7, ha? Incoming grade 7. Ano ba ito, SPA na ito? Mahilig sa kanta, sa sayaw, magaling sa pag-drawing, magaling sa pag-theater, magaling sa computer. So, sa pagpapatala nila sa SPA, lalo po nating pagagalingin, lalo po nating i-enhance yung kanilang mga skills. No? Kung magaling umawit, tudluan ta maging libagon, hindi ganon. Lalong gagaling kumanta, computer, mga creative writing, lahat po. So, may admission test po. Baka may mga anak kayo dyan na magtatapos sa grade 6 o may mga kamag-anak. Pagkatapos po niyan, admission test, wala na po, ha? Kasi limitado pa rin siya. Ganon din po sa regular program natin, regular classes natin. Pero ang purpose nito ay para ma-identify namin ang sectioning ng inyong mga bata at para maihanda kung paano namin sila tuturuan. Kaya meron din kaming ikakandak na admission test for regular classes from May 19 to 23 din po yun. No? So, lalo natin palakasin. No? Huwag naman nating pampublikong paaralan lang yan. Hindi, kami po ay nagtuturo din ng tama. Kami po ay nagtuturo ng quality education para sa inyong mga anak. Lalo nating palakasin yan sa susunod na taong pamparalan. No? So, yun po ang mga announcement natin. At meron pa, from June 9 to June 13, Brigada Eskwela. Parents, tulungan nyo naman kami. Nabanggit ko kanina na marami kaming kakulangan sa pasilidad. Baka matulungan nyo kami during Brigada Eskwela. Pumunta doon, tumulong, financial, labor,
donation or anuman yung may tulong nyo sa ating paralan para mapaganda naman natin at mapaganda natin yung pagsiservisyo sa ating mga anak. So June 9 to June 13 po ang Brigada Eskwela. At sa June 16, yan po ay Lunes, opening of classes. So ibig sabihin, during itong between May 19 hanggang June 16, between that, ay tuloy-tuloy lang po enrollment. Tuloy-tuloy lang po enrollment. No? Yung mga nakapasa sa mga admission test, i-enroll na natin, gagawa ng section, gagawa ng class program, at tuloy-tuloy na po tayo. So, muli, mga parents, tulungan ninyo kami sa Tacurong National High School upang mapaganda namin lalo ang pagbibigay ng edukasyon sa inyong mga anak. Napakalaki po ang aming pasasalamat sa inyo sa pagtangkilik ninyo sa aming paralan. Mga anak, saan man kayo papunta, ipagyabang palagi na kayo ay graduate ng Tacurong National High School. No? Mag-aral ng mabuti, saan man kayo pumunta na lugar, saan man kayo mag-aral. No? At inaasahan ko na darating ang araw, babalik kayo sa amin at ipagmalaki, Sir, isa na akong engineer, isa na akong doktor, isa na akong pulis, o ano pa man yung inyong mga pangarap. Yung mga pantay-pantay po tayo pagdating ng high school, ng college, ha? Kasi dito nalalabas talaga kung ano yung gusto mo. No? Kung ang makukuha mo ay, kung ang kukunin mong kurso, dapat ang kunin mong kurso ay naayon sa iyong skills. At siya nga pala, mga magulang, yung mga hindi naka-attend ng orientasyon nung Merkules ata yun, para sa bagong curriculum ng grade 11, pero maraming naka-attend dito. No? May bago pong program or babaguhin po ang curriculum ng grade 11. At dapat mag-usap kayo ng inyong mga anak para sigurado na yung kanyang kukunin sa senior high school hanggang college para hindi masayang ang inyong mga pera, para hindi masayang ang inyong mga pagpapagod. Halimbawa po, pag sinabi ng anak ninyo na gusto niyang maging engineer, sa grade 11 pa lang, ang kukunin niya mga subject ay naaayon sa pagiging engineer. Parang ganon. Hindi na namin ididikta ngayon kung anong subject ng anak nyo. Ito kasi ngayon is, itong subject mo. Hindi. Baka gusto ng anak mo maging accountant, dapat ang subject niya ay patungo rin sa accountancy. Para masigurado natin na align ang edukasyon at ang pangarap at skills ng inyong mga anak. So, ganyan po ang mangyayari sa bagong curriculum ng grade 11. Wala na po yung ABM, STEM, UMS, ICT, EIM, wala na po yun. No? Techno-Pro at academic lang siya. At mga anak, siguraduhin ang inyong kursong kukunin sa college para sa grade 11 pa lang ma-align na ninyo ang inyong mga skills papunta sa inyong pangarap. So, yun lamang po. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, Sir Martin. Though our completers are moving forward to new horizons, the memories and lessons learned from their alma mater will always be a part of them. Let us now witness the recitation of the Pledge of Loyalty to be led by Althea Samantha S. Albarda with high honors. I am requesting all my fellow completers to please stand. Raise your right hand and repeat after me. In the presence of God, we the completers solemnly pledge to remain ever faithful to our alma mater, the Tacurong National High School, to live up
to her expectations, to cherish her worthy teachings in heart and in mind, and may no thought, words or deed tarnish her name. On behalf of Tacorong National High School, we extend our sincerest congratulations to the junior high school completers of batch 2024-2025. May you continue to dream, persevere, and achieve greatness. As we near the conclusion of this wonderful ceremony, let us all stand once more to sing the Tacorong National High School hymn, a reminder of the institution that has nurtured and prepared our completers for greater challenges ahead. Before we officially conclude these exercises, we would like to convey our sincerest felicitations to all those who in every way have made this occasion a success. To our esteemed guests, thank you for gracing this momentous occasion. Your presence is an inspiration. To the members of the faculty, we are truly grateful for the gifts of learnings and meaningful experiences you have shared with our completers. To our school administration, please accept our heartfelt appreciation of your genuine advocacy for quality education. To our beloved parents, thank you for being our constant partners in educating our students, your children. Your trust and confidence have been a powerful trust to give the quality education our youngsters deserve. In gratitude, let us give our dear parents a resounding, warm round of applause. To our dear completers, we salute you, for you have survived the challenges. We hope that your dedication and education coupled with commitment, passion, and hard work will propel you to greater heights of success. Once again, congratulations on your completion, and good luck on your future endeavors. We would like to request everyone to please stand for the exit of our school administrators, guests, and officials.
And now with full hearts and bright smiles, we bid farewell to our junior high school completers as they step forward towards their senior high school journey. Ladies and gentlemen, please remain seated as we proceed with the recessional march. Okay. Sorry. So, everyone daw po ay lalabas. Mauuna po ang completers natin. So, parents, pauunahin po natin muna ang mga bata bago po tayo lumabas. As we conclude this significant milestone, we witness the recessional of junior high school completers. Once again, thank you everyone who joined us today. We wish you all safe and wonderful day ahead. This is Ray B. Duque, and I am Eliza May Cabanban, your Masters of Ceremony, signing off. Hello. Okay, requesting our teachers. We'll have our pictorial. Okay, grade 10 teachers with administrators. Hello, Mike. Grade 12 Hall Prep. Senior High School Hall Prep, please. Okay, requesting everyone to please be here on stage for the pictorial. Faculty and staff. Lahat daw po, sabi ni Sir Martin. Pwede siguro dyan na sa ibaba yung iba, pwede. Then yung iba, akyat na lang po. Okay, teachers. Sa may hagdan po, pwede. Sa may hagdan. Teachers. Sige na po. Pakibilisan lang po. Lahat-lahat ng teachers po, please. Pwede siguro dyan sa may hagdan.
Hello, teachers. Hintay-hintay lang ng lunch natin, coming na po. So, coming na yung lunch natin, baka nasa Marbel. Charing, coming na siya. Hintay na lang.